What if dumating ang araw na ang mga batas ng ating bansa ay tahasang sumasalungat sa mga aral na pinaniniwalaan mong banal? Kapag naisabatas sa mga patakarang kinukwestiyon ng Biblia, saan tatayo ang konsensya ng isang mananampalataya? Sa ilalim pa ng batas ng Estado o sa ilalim ng pinaniniwalaan mong pananampalataya? Yan ang sasagutin natin sa dokumentaryong ito. Ito lang sa Inggo News Commentaries. Anti-SOGI groups trooped to the Senate to denounce the measure seeking to protect members of the LGBTQ from discrimination. Senate I President initially became interested in advocating for safe and legal abortion rights when I handled one case of a young woman. She was 18 years old, but her mental age was around 5 years old. She was gang raped twice, and she became pregnant as a result of being raped. Members of the LGBTQ plus community kicked off a Pride Month with a call for the government to pass the SOGI Equality Bill. Sa isang lipunan na patuloy na nagbabago, ang ugnay ng pananampalataya at batas ay nagiging mas masalimuot. Sa Pilipinas pa lang, kung saan malalim ang impluwensya ng Kristyanismo sa kultura at moralidad, ang bawat panukalang batas na may kinalaman sa pamilya, identity at buhay ay nagiging higit pa sa usaping legal, nagiging usaping moral at espiritual. Ang dokumentaryong ito ay hindi naglalayong magdikta ng paninindigan. Sa halip, layunin nitong magtanong, what if ang mga panukalang batas gaya ng SOGI Bill, absolute divorce, at legal abortion ay naisabatas? Paano haharapin ng mga mananampalataya, lalo na ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at iba pang Kristiyanong grupo ang ganitong pagbabago sa batas ng Estado? Para sa maraming Kristiyano, ang Biblia ay nagsisilbing pinakamataas na pamantayan ng tama at mali. Ang mga aral tungkol sa pamilya, buhay, at pagkakakilanlan ay hindi lamang relihiyosong doktrina, kundi gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ganitong konteksto, ang mga panukalang batas na tumatalakay sa kasarian, sa pagkakasal, at karapatan sa buhay ay nagiging sentro ng matinding diskusyon. Ang tanong ay hindi lamang kung ito ba ay legal, kundi kung ito ba ay moral ayon sa pananampalataya. Ang SOGI Bill sa pananaw ng mga taga-suporta ay nakatuon sa pagprotekta laban sa diskriminasyon. Para sa kanila, ito ay usapin ng dignidad at pantay na karapatan ng bawat mamamayan. Sa kabilang banda naman, may mga grupong panrelihiyon na nag-aalala na ang ilang probisyon nito ay maaaring sumalungat sa kanilang pananampalatayang turo tungkol sa kasarian at moralidad. Dito nagsisimula ang tanong, what if ang batas ay nag-aatas ng mga pamantayan na hindi sinasang-ayunan ng paniniwala ng relihiyon? Para sa maraming Kristiyano, ang kasal ay hindi lamang kontrata sa ilalim ng batas, kundi isang banal na tipan sa harapan ng Panginoong Diyos. Ang ideya ng absolute divorce ay nagdudulot ng tanong kung paano babalansin ang legal na karapatan ng bawat individual at ang espiritual na paniniwala tungkol sa kasal bilang panghabang buhay na sakramento. What if ang Estado ay magbigay ng mas malawak na legal na daan para sa paghihiwalay habang ang simbahan ay patuloy na nagtuturo ng pananatili at pagkakasundo? Paano haharapin ng isang mananampalataya ang ganitong dalawang magkaibang pamantayan? Isa sa pinakasensitibong usapin ay ang legal abortion. Para sa mga naniniwala sa kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan, ito ay hindi lamang issue ng karapatan, kundi issue ng moral at espiritual na pananagutan. Sa kabilang perspektibo, may mga nagsasabing ito ay usapin ng kalusugan at karapatan ng kababaihan. What if ang batas ay pumabor sa isang pananaw na tinututulan ng relihiyosong paniniwala? Saan lulugar ang konsensya ng isang mananampalataya sa harap ng ganitong desisyon ng Estado? Ang Iglesia ni Cristo ay kilala sa pagbibigay diin sa disiplina, pagkakaisa at pagsunod sa aral ng Biblia. Para sa maraming miyembro nito, ang pananampalataya ay hindi maaaring ihiwalay sa moral na paninindigan sa lipunan. Sa ganitong mga usapin, ang papel ng simbahan ay nagiging higit pa sa espiritual na gabay, nagiging moral na tinig sa gitna ng pampublikong diskurso. Ngunit ang tanong ay nananatili rito, hanggang saan ang papel ng relihiyon sa mga desisyon ng Estado?
konsensya ng individual at kapangyarihan ng batas. What if dumating ang panahon na ang mga paaralan at institusyon ay kailangan sumunod sa mga patakarang kinukwestiyon ng ilang reliyosong grupo? What if ang mga mananampalataya ay humiling ng exemption batay sa kanilang paniniwala? At what if ang Estado ay kailangan pumili sa pagitan ng pantay na pagpapatupad ng batas at paggalang sa kalayaan ng reliyon? Sa isang mundo ng magkakaibang paniniwala, ang pinakamahalagang tulay ay ang paggalang. Paggalang sa batas, paggalang sa pananampalataya, at higit sa lahat, paggalang sa dignidad ng bawat tao. Ang hinaharap ng Pilipinas ay hindi lamang nakasalalay sa kung anong mga batas ang ipapasa, kundi sa kung paano ito ay patutupad na may katarungan, malasakit, at pag-unawa sa iba't ibang pananaw ng mamamayan. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, malinaw na ang usapin ng SOGI Bill, absolute divorce, at legal abortion ay higit pa sa mga pahina ng batas. Ito ay salamin ng mas malalim na tanong tungkol sa kung sino tayo bilang isang bansa. Isang lipunang may pananampalataya, may batas, at may pagkakaiba-iba ng paniniwala. Para sa mga mananampalataya, kabilang ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ang hamon ay kung paano mananatiling tapat sa pamantayang moral ng Biblia habang nabubuhay sa ilalim ng batas ng Estado. Para naman sa pamahalaan, ang hamon ay kung paano ipatupad ang mga patakaran na pantay at makatao sa lahat. Sa huli, ang hinaharap ay hindi lamang huhubugin ng mga batas na ating isusulat, kundi ng pag-uusap na ating bubuuin. Isang pag-uusap na may respeto, may pakikinig, at may hangharing magkaunawaan sa gitna ng pagkakaiba.